Sobrang hirap po. Magkasakit sa abroad. Twice po ako Panagdugo. naman po ako kay Lord. May kinuha po sa part sa likod. pa po akong damage. Masakit lang yung likod natin. Huwag niyo pong baliwalain. Kasi ganun po yung Nangyari sa Leaves will soon grow from the Hey everybody! Welcome back to our YouTube channel. Sipan ko uli na mag-vlog. Pimimit up ko po ang aking bagong doktor bukas. So sana po ay samahan niyo po ako. So ngayon po ay bago po ako matulog, ito po yung mga old na medical records ko. Baka po ako ay hanapan bukas. So kailangan kong i-prepare. Ang oras po ngayon ay 12:26 ng madaling araw na po. So, kailangan po ay sabi ng secretary ng bago kong doktor, kailangan ay makarating kami bago mag 10 o'clock. Ang hirap po na maghanap ng ganoon na equipment para sa akin. So, yun. Yung mga old ko na requirements dito, baka kailanganin ni Doc para bukas. Para hindi na ako, kasi sabi nila ay magbaback to zero daw ako. So, ayun. Andito naman po yung mga requirements. Pinaskargo. Trusted ni Ate Rena nyo na balikbayan box. So, wala dito sa plastic na to. So, ibig sabihin, itong plastic na to, nakalimutan ko na po kung saan po nilagay lahat. So, ito siguro yun. Kasi may ayun. Tcharin! Sa spine po ito. Sa spine. Malamang nandito po yung nung last year. Takot po kasi ako kasi sino po yung nakakaalam nung machine na ko po kasi na test ng urodynamic para sa aking kidney. So pray nyo po ako. Medyo natatakot po ako pero ewan ko basta nagtatrust naman po ako kay Lord. Medyo natatakot po ako bukod sa gagastusin ko para dito. Salamat sa aking kapatid na si Ma'am Wena sa pag-support sa akin. Ayaw niya na akong tawag doon. Ayaw na nila ako na pabalikin sa abroad kasi ang sabi ko nga ay doon kasi alam niyo naman, pag sa abroad kasi, covered ka ng insurance nila. Unlike po dito sa Pinas na kapag wala kang insurance, sobrang laki ng gagastusin mo. Kaya yun yung parang nagpatagal sa akin para hindi ako maganito. Pero nung nakaraan kasi, parang binigyan ako ng sign na gawin ko ito kahit na natatakot ako. So, inopen up ko sa kapatid ko at yun, sabi ng yung papadalhan niya ako, yun nga. Yun, salamat. Siya yung nagsusupport sa akin kasi nga hindi kasi talaga ako pwede na magtrabaho na yun, lalo na dito sa Pinas na i-share ko lang po. Lalo na po kasi dito sa Pinas natulad ko na limitado lang po yung kakayanan. Hindi po ako pwedeng magbuhat ng over 7 kilos. Yun yung pinaka-maximum lang po. Yung mga sistema dito kung paano mag-aalam nyo naman po yun, diba? So mataas yung standard nila pagdating sa mga ganun. So yun. So ayan po. Ayan. Tingnan nyo po. So, ito yung kakailanganin siguro ni Doc. So, ito yung, ayan, dami. May kinuha po sa part sa likod ko. yun, sa spine. Yung, tapos, na-share ko na rin po. So, kumbaga, may dalawa pa po akong damage sa likod. So, ayan. Ito siguro ang kailangan yung pinakalas nila ay ito. Ito yung nung nag-rehab ako. So, ito, kakailanganin ko to. Alam ko, kailangan nila to eh. Kailangan ni Doc to. So, sobrang ingat ko po. Sobrang ingat ko kasi sa likod po, may damage pa po ako na dalawa. Pero hindi na nila kinuha kasi nga baka daw pag kinuha nila yun, tsaka medyo maliit pa siya,
Di tulad nung kinuha nila na desk sa akin, sa likod, yun yung pinaka doon ako nahirapan na hindi makaihi. Doon na, urgent po talaga yun na inalis nila kasi habang tumatagal po, sabi ng doktor, kung hindi daw po yun maalis, parang lahat po mapaparalyze yung katawan ko. Ay, sa half ng below na sa leg, hanggang sa may leg po. Dito hanggang dyan po, na pwede po na possible na hindi ako makalakad, na yung mag-wheelchair po. So, ayun. So, talagang in the right time po ako nakapunta sa hospital that time. So, salamat. Salamat talaga. Hindi pa rin ako pinabayaan ni Lord. Talagang, yun. Kaya, laking pasasalamat ko noon. Tsaka, parang hirap po na magkasakit sa abroad. Kasi may mga kaibigan ka nga po, pero pag sa abroad po kasi, sobrang busy po ng bawat isa. Kahit gustuhin man nila na pasyalan ka, bisitahin ka doon, hindi po pwede. Kasi nga po, lahat po tayo, pero lang po sa mga nandoon na residente na, yun, yung mga friend ko po ay mga nagtatrabaho din po. So, that time po, mag-isa lang po talaga ako noon. Buti na lang po, yung employer ko, hindi ko po alam na nasa emergency room ako, ICU operating room ako that time. Nandun po pala sila sa labas. Sobrang napaka-bait po nila sa akin. Doon ko talaga na nakita, nag-care po sila sa akin. Yun. Talagang salamat. Namimiss ko na nga sila. 1 week ago po, nakausap ko siya. Gusto nila akong pabalikin, pero na po yung nag-decide na hindi na. Siyempre, ayaw na ng family ko. Kaya nga, kay si Ma'am Wena natin, yun yung nagsusupport sa akin, at saka si Kalinga Palmino. Dito. Kaya isa din po yan sa nakapapigil sa akin. Pagkataon na binigyan ako ng sinyalis para ituloy itong test para sa akin. Matagal na po half year na po ang nakakalipas na nung nirepair po ako nila sa hospital. Kaso nga lang po, nirepair nila ako sa hospital that time ng doktor ko dito sa Bataan ay si St. Luke po. So alam nyo naman po kung ano yung ng St. Luke. Medyo mataas po yung doon. Po natin ng pera, kaya nag-stop ako nun, tsaka medyo mahina pa po yung katawan ko noon kasi ang dami kong tinitake na mga medicine, pampalakas po ng immune system, tsaka yun, lagi akong loading talaga yung utak ko. Na-lost memory po kasi ako, pero awa ng Diyos, kahit medyo loading ako, pero hindi na po tulad dati. Na talagang pag nag-isip ako, wala akong maisip. Talagang parang utak ko dahil nga po, nakakonect yung parang yung nerve doon sa likod na ko. Alam niyo po yung horsetail po yun. Kaya malaki po yung naging epekto nung pagkawala nun sa katawan ko. Ang dami po nung nakakonect pala. Kaya sa mga mga hardworking po na akala natin ay masakit lang yung likod natin, huwag niyo pong baliwalain, yung parang salumpas lang po, o kahit yung alam niyo po yung sasabihin na masakit lang yan, o UTI sa likod o sa lumpas, huwag niyo pong baliwalain kasi ganun po yung nangyari sa akin, pahid-pahid lang po, papahilot sa kababayan. So yun po, yun, hindi po pala pwede kasi na umusli, parang kumbaga umusli po, kakakaben po ng mabuhat. Yung po pala, ang payat-payat ko nagkalaman lang po ako dahil sa mga vitamins na iniinom ko. Yun, thank you talaga kasi may kapatid ako na nagsusupport sa akin ngayon. Thank you, thank you. Sana makabawi ako sa inyo. Sinubukan ko po na hindi uminom ng pampatulog, yung sleeping pill. Yun po ay kailangan ko uminom kasi nga po, kailangan ko matulog ng diretso. After nito, babangon po tayo ng maaga bukas. Acute back pain with sciatica. Sciatica po. Codia equina syndrome. Twice po ako nagsuka ng dugo. Awa ng Diyos po. Talagang may awa si Lord sa akin. Love ako ni Lord lagi. Kaya sabi ko sa kanya, siya na yung bahala. Kasi yung buhay po kasi natin, hiram lang.
Kumbaga ganun. Kaya nakaranas din po ako ng depression, anxiety, yung mga ganun, na hindi ko po alam kung nararamdaman nyo po yan kapag alam nyo na buhay nyo, yung parang ganun, sa katawan nyo na hindi na maibabalik. Na kumbaga, ikaw yung may hawak ng katawan mo na kailangan mo lagi, every single day po na kailangan pong ingatan yung katawan mo kasi once na nagkamali ka, yun, panibago po yun. Hindi siya magle-less mag-a-add po siya. Yun yung pong ano na yun. Walang kapwa, yun nga, nakasali po ako sa grupo, from group ng sa US tsaka mga European. Hindi ko po alam kung bakit na-search po yun. Nagkakaroon po ako ng idea. Yun. Kami lang po yung nakakaintindi ng na-feel namin kasi yung kapansanan namin hindi makikita kapag hindi mo sinabi. Di ba po? Kaya nga po, hindi nyo na may ganito po ako na sakit. So, kung hindi ko po nasabi yun, hindi nyo po malalaman. So, ayun po, kapag sa lang po, parang normal lang po na walang sakit. Di ba po? Pero ingat na ingat po ako sa totoo lang. So, ayan po, na-separate na po natin. So, ito yung bag na dadalhin ko bukas. May sick leave pa ako for 1 month ako nagpahinga dati nung nasa abroad ako, 1 month ako nagpahinga. Nagkaroon man ako ng ganito pero napakaswerte ko. Kita nyo po yan. Ayun. Ito yung katawan natin. Kita nyo? Parang, ito po yung katawan natin kapag walang skeleton. Ayan. Skeleton siya. Yung NMRI ako, ilang beses akong NMRI doon. Sa L1 tsaka L6, yan yung may damage po sa akin pa. L1 tsaka L6. Sa ortho to, sa ortho. Ganito yung nangyari sa akin, hindi ko inano si Lord. Kaya may purpose si Lord kung bakit nagkaganito ako. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, lahat sa atin, sa family natin, may mga reason kung bakit. So, yun yung kaya nga sabi ko sa kanya, ikaw na pong bahala sa akin, kung ano po talaga yung gusto mo sa buhay. Baga. So, yung nagtatrust lang ako lagi sa kanya. Kaya kahit minsan umiiyak ako. Umiiyak ako na walang dahilan. Umiiyak ako ng ewan ko mga sis kuya, minsan umiiyak ako ng walang dahilan talaga. Yung alam mo yung kasi nga mag-isa lang din ako. Hindi ko ma-explain, pero lagi kong nasa isip na nasa tabi ko lang si Lord. Yun yung nasa kasi lalo na nung time na hindi ko maipaliwanag, ma-voice out kung ano yung gusto ko na masabi kasi nga talagang loading yung utak ko. Alam niyo po yun, talagang konektado nga po yun. Nga po sabi ko, nakakonect po yun. Kaya additional po yung mga gamot na ibinibigay sa akin. Talagang nalalata ko na gusto ko laging matulog. Tapi ng doktor, magpa-urodynamic test studies. Yun yung po sabi nila sa akin. Yun po. Kaya bukas, samahan niyo po ako ha. Kung ano po yung magiging resulta ng ko. Pagka-check ko bukas. Malamang siguro, pwedeng bukas, mag-test ako, pwedeng after ng bukas, isked ako kasi nga, kailangan syempre, bago na kasi yung doktor ko eh. So, salamat nga po at nagkaroon dito sa Pampanga. Dati po kasi talaga wala dyan. Dito po sa Bataan, wala po talaga ng ganun. Kaya naghahanap po ako, nag-post po ako sa private Facebook ko po na account kung sinong may alam ng may ganun na hospital. So, yun nga po sa Eastwood. Meron doon, sa may Quezon, sa may Tandansora, meron din po yung malaking hospital dyan. Kaso nga lang po, hindi madali po ako. Hindi po ako pwede na umupo ng matagal. Yun po yung problema ko kapag nag-bus ako. Nga pala, speaking of bus, bukas po ay may nag-contact sa akin na nakapanood nung yung pag ko ng physical therapy, tapos nakita niya yung yung Facebook account ko, nag-message siya sa akin, tapos yun,
Kwento ko kung ano, tapos sabi ko sa kanya, na-share ko po sa kanya na may check-up ako sa ganito. Ayun, tapos tinanong niya ako kung mayroon, kung sino daw po yung yung sasakyan ko. So ayun po, inisponsoran po niya yung ang tawag dito, yung sasakyan po natin bukas. Ayan, kaya po may sasakyan po ako, hindi po ako mahihirapan na mag-bus papunta sa Angeles, Pampanga. Salamat po. Ayaw niya po magpabanggit ng pangalan. Salamat po, napaka-bait niyo po. Yun, yung parang pag umuwi po siya dito, hindi po siya wala po siya dito, nasa abroad po siya. Pag umuwi daw po siya dito, yun po yung sinasakyan niya, siniservisan niya pag umuwi siya. So, kinontak niya po yun, si Kuya, na nag-message na rin po sa akin na magkikita nga po kami bukas. So, yun, daw po yun, parang mapagkakatiwalaan po yun na tao na yun. Yan yung po ako na mamit din po si Kuya para bukas. Malay nyo po, pag kailangan nyo po ng private car, service po. So, pwede nyo po siyang kontakin. So, maraming salamat po. Ang pangalan po niya ay si Kuya Ton. Hindi ko po alam kung Ton, basta Ton ang pangalan daw niya na tinatawag ni sponsor sa kanya. So, bukas po, samahan niyo po ako ha. So, kailangan na po ni Ate Renang matulog. Nakainom na rin po ako ng gamot. Kaya medyo matalis na po yung gamot. So, mamaya-maya po. Ayun po. Thank you so much po. Bukas po ulit.